Tila nakahanap ng katapat ang palasyo sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kwestiyon na biyahe abroad ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Yusek Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Gigi, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Gigi, nitong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, itinanong at hinigan ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary Ruth Castelo, ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon, ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng Vice Presidente. At yung kanyang mandato, halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng Presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Yusek Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yusek Castro, wala naman silang ano bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng Vice Presidente. Pero sana, tantana na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip o nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anuman trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. At Maricel, nakikita ba ng Malacanang na posibleng lumala ang bangayan ng dalawang tagapagsalita? Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, Gigi, wala daw labanan o bangayan sa pagitan ng mga tagapagsalita. Ang usapin daw dito ay kung ano yung katotohanan, kung ano yung facts. At kanina, naigiit din ni Yusek Castro na naniniwala naman siyang hindi nga attack dog. Etong si Attorney Ruth Castelo, gaya rin ng sinabi ni Attorney Castelo. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean. At Maricel, may mga pagbabago raw sa gabinete, partikular sa PCO at DOE. Tama ka, Gigi. Kanina, opisyal nang inanunsyo ng Undersecretary Claire Castro na bago na ang kalihim ng Presidential Communications Office at ito nga ay sa katauhan ni Dave Gomez. Si Dave Gomez ay dati ring Malacanang reporter, senior correspondent siya ng Philippine Star at nang matapos siyang magbitiw sa media ay nagtrabaho rin siya bilang opisyal ng Philippine Information Agency at saka pumasok sa corporate industry. Pinalitan nitong si Dave Gomez, incoming Secretary Gomez, si outgoing Secretary Jay Ruiz na itinalaga naman para maging miyembro ng Board of Directors ng MECO o yung Manila Economic Cultural Office ng Taiwan. Makakasama niya dyan si dati ring PCO Secretary Sheloy Garapil. Alam mo, Gigi, lumalabas na si Dave Gomez na ang ikalimang PCO Secretary sa loob pa lamang ng higit 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Ang matatandaan natin, ang unang PCO Secretary, si Trixie Angeles, sinundan ni Sheloy Garapil na wala rin, inilipat sa MECO, pinalitan ni former Secretary Cesar Chavez, bago naging si Secretary Jay Ruiz, at ngayon nga, etong si incoming Secretary Dave Gomez. Kanina lamang, Gigi, bumisita etong si outgoing Secretary Jay Ruiz doon sa mismong press office namin
ng Malacanang Press Corps dyan sa new executive building ng Malacanang para magpasalamat. Isa-isa niyang kinamayan yung mga reporters at nagpaalam. Pero maliban dyan sa PCO, inanunsyo rin kanina na itinatalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Sharon Garin bilang kalihim naman ng Department of Energy. Dahil matatandaan natin, OIC lang yung unang anunsyo sa kanya. Ngayon, appointed na siya as DOE Secretary. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center.